sa ating channel. Pasensya na po talaga ngayon lang ako nakapag-video ulit kasi yung kamay ko ang sakit. Tapos madami pang trabaho dito sa bahay. Tapos nangangalay po talaga yung kamay ko pag gumagamit ako ng cellphone. Minsan nilalagay ko lang, ayun, ginamitan ko po siya ng stand ngayon. Minsan pag gumagamit ako, nilalapag ko lang po yung cellphone sa akin. Ito yung kamay yung ginagamit kasi pag ito masakit po talaga siya. Tapos ayun, ipagdasal dito din po itong kamay ko. Naas na, anto dito ay, naging okay na po siya. Pero ngayon hindi ko alam, naging inertiyan man po siya ngayon. Tapos ayun na nga po, update sa kay mama. Yung hanggang 4 lang po kasi yung chemo niya. Tapos nung last Merkules, yun na po yung last chemo niya. Tapos hindi niya nahirapan siya, hindi niya kinaya dun sa ospital kasi sabi ng doktor na yung white blood cells daw ni mama konti na lang, ganun. Tapos pero sinubukan pa rin siyang i-chemo kasi syempre ang layo ng bahay namin. Tapos dun, tapos babalik na naman, kaya drip kasi yun, tatlo. Tapos suka si mama sa una, tapos suka na lang, tapos pangalawa suka na lang po siya, suka, patay po siya suka. Pero sa awa ng Diyos na hindi ko din po kasi alam kung ano yung full detail na nangyari kasi hindi ako yung sumama doon kasi sumama yung pamangkin ni Daddy, yung anak ni Chacho na isa, kasi gusto niya po makita ko ano po yung itsura ng Lahore doon. Tapos ayun, siya po yung pinasama. Tapos si mama sabi ni mama, umiyak daw po talaga siya doon, umiyak siya ng umiyak kasi hindi niya na po talaga daw kaya. Tapos yung dito, yung kamay niya, ito, yung ganto sa mga nakita niya ibang pasyente na yung iba daw okay pa daw po yung kamay nila. Tapos si mama nangingitim na. Tapos sabi ko nga na normal na, parang sinerch ko kasi siya, parang yung side effect ng chemo, normal lang talaga yung mangitim yung kamay kasi baka yung mga tawag dito baka yung mga nag-chemo kay mama, tawag dito nag-chemo, baka yung mga nakasabay niya nag-chemo, baka una pa lang, pangalawa, sa kanya yung pang-4 na. Kasi iniisip ko sa pagkatapos ng unang chemo ni mama, nangingitim na yung ni mama nun, yung kamay niya po. Tapos ayun, tapos pagkatapos nun, tapos na yung chemo niya, pero sabi ng doktor na para mag-meeting pa daw po sila ganto ganyan, kasi ang tag dito sa kung kung i-radiation ba si mama, ganto. Tapos yun, sa next month na po ulit. Tapos umuwi sila mama dito. Hindi pa sila dumiretso sa bahay. Doon sila natulog sa ni Daddy. Ay hindi, sa tag dito. Nabubulol na talaga ako kasi nabubuang na din po ako dito. Ang tag dito sa ni Tita Shelo, sa husband ni Tita Shelo, doon po sila natulog. Kaya thank you Tita Shelo and Uncle Sadam. Doon sila natulog sa husband ni Tita Shelo sa bahay. Kasi pag umuwi daw sila ng gabi, 8 hours po, mga 7 or 6 ganun po yung biyahe sa ospital papunta sa bahay namin. Kaya sabi ni Chacho na matulog na lang daw po sila doon. Pinagpawisan na po yung kamay ko. Tapos kasi baka masiraan sila mga 2:00, mga ganto ganyan na sila makakauwi sa bahay ng madaling araw. Tapos pag nasiraan sila ng sasakyan, syempre ang hirap, madaling araw nung umuwi sila kinaumagahan, yun na nga, nasira ng sasakyan, nasira talaga. Buti na lang umuwi talaga sila ng umaga, hindi gabi. Ayun, nasiraan sila. Tapos si mama, masama pa rin po talaga yung pakiramdam niya kasi tawag dito, first 3 days ni mama mahirap talaga sa kanya pagkatapos ng chemo. Tapos ayun, nakauwi na sila ng bahay. Umiyak si mama kasi syempre si Daddy wala na, ganito ganyan. Tapos sabi niya kunin na lang daw siya ni Daddy. Tapos sabi ni auntie, yung ni tawag dito ni Chacha, na sino daw magbabantay sa amin, ganito ganyan, sino daw yung dito, sino na yung makakasama namin, wala na si Dad kasi iwan po.
Tapos naiyak na ako, pinipigilan ko lang talagang umiyak. Kaya ako umiyak sa harapan ni mama. So, umiyak siya. Sabi ni auntie na, huwag kang umiyak kasi tension sa huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, isipin mo yung gumaling ka, ganon. Tapos, yun na nga, naproblema din si mama sa aming sa mga gastusin, kasi yung mga inipon ni daddy, tapos yung mga bigay din po ng kaibigan na ubos na po siya talaga. Ubos na po siya. Tapos, hindi man lang yung kapatid na, syempre anahin na natin yung syempre sila yung kasama, pero yung mag-anahan lang ba, ako na lang magbabayad ng pangkain natin, ako magbabayad ng panggasolina, ganito, pero wala talaga. Tapos yun, sabi, iniisip ko na, ay naku, ano na kaya mangyari sa amin pag naubos yung mga inipo ni daddy. Pero syempre, thank you pa rin kay Madam Rosana, kay Ate Ruby from Ireland, kay Ate Kat from Texas, kay Ate Erlen. Tapos ayun na, hindi ko alam, iniisip ko talaga paano ako magtrabaho ako. Tapos, ay naku, sila magbabantay nila dito, kay mama, walang magbabantay. Ito po yung iniisip ko gabi-gabi, para akong nabubuang, nagsasalita ako mag-isa sa, hindi dito sa kwarto, dun sa guest room, sa sala-sala. Pag nagtrabaho, may nag-comment kasi na pagtrabaho ko sa Islamabad, ganito, ganyan, may nag-comment na yung subscriber ko din po siya nanood, tapos sabi ko na, paano kaya pag tapos sino naman magbabantay kay mama, mga kapatid ko, si mama hindi po talaga siya okay, ganito, yun yung iniisip ko ba, kasi ay nako, kasi ko mahirap kasi yung kami na po yung walang-wala ha. Kami pa yung walang-wala. Tapos kami pa yung hinihiraman ng pera. Po. Siyempre, ano yung papahiram ni mama? Tapos, siyempre magpapahiram si mama pag meron talaga siya. Nagpapahiram siya mga 2K, mga 2,000 rupees, gano'n sa daddy niya sa kapatid. Minsan, pag hindi na ni mama, hindi sinisingil, hindi na mabayad. Tapos pag siningil mo, parang syempre okay, tapos pag siningil mo, mag-iiba yung mood, ganun. Kasi sino ba naman hindi mahihiya tapos ay nako, ang saan may na to syempre minsan hindi ko na lang hindi ko na lang yung mga pinag-iisip ko sa hindi ko naman sinasabi ni mama, kasi baka siya din po yung mas stress, ganito. Hindi dati kasi pag meron akong konting answer ko, diretso talaga kay mama. Ngayon ako, pag ibinigyan ko siya ng problema, kung ano-ano naman po yung isipin niya. Kaya ayun, hindi ko alam, gusto ko hatiin ko na yung katawan ko dito, tapos maghanap ako ng trabaho doon kung pwede lang. Kasi kung sa Pilipinas din kami, naku, ang hirap din po doon. Ang hirap talaga, mahal lang gastusin, ganito ganyan po si mama, diba? Pero pagsubok lang to, malalampasan din namin to, diba? Lahat ng pagsubok, malampasan to. Pero mahirap lang talaga, kasi kaya kanina umiyak na naman si mama, kasi sabi niya iyan talaga yung sabi niya, lagi niya sinasabi na isama na lang daw siya ni daddy, ganun. Kasi syempre, sino ba naman hindi maiiyak? Iwan mo kami, ganda. Sabi ko, palakas ka, kasi ganito, ganyan. Nahihina. Wala kasi, syempre, naiiyak din ako. Kasi, syempre, yung, wala kang nabubuang, ito yung vlog ko na, walang ginta. Pero, subukan ko po talaga everyday mag-vlog para makasweldo na din po ako dito sa YouTube. Naiiyak ako kasi, syempre, yung yung nanay ko, yung mama ni mama, wala dito, yung tatay ko, kasi mas talaga, diba, mas dito, mas iba talaga kung andyan yung mga magulang mo. Siyempre si mama, ang layo sa niya, mama at sa papa niya, sa nanay at tatay, malayo. Ikaw bilang anak,
di ba minsan, kahit malaki na ako, parang gusto ko parang talagang, ganito na, anuhin ako ni mama pag nasasakit ako, nagkakasakit ako pag nilalag mama, tapos, syempre, si mama, minsan, hinahanap na din po yung si nanay, si tatay, ganito, ganyan. Syempre, kasi, kadalasan, hinahanap niya si daddy, kasi si daddy, minsan, always talaga na, bago matulog si mama, tinatanong niya talaga na, ano masakit sa'yo, anong gusto mong kainin, okay ka lang ba, ito, kainin mo to, kasi mabuti to. Eh, ako, hindi ko alam, Kaya, minsan, pero, ito na yun wala na. Anong gagawin natin? Time na ni daddy. Tapos na din siyang mag-suffer sa mundong ibabaw. Diba? Lahat tayo, kunin talaga ng Diyos. Lahat tayo. Lahat. Tawag dito, walang immortal. Diba? Lahat tayo. Kaya, habang buhay pa, laban lang talaga. Hindi natin alam kung kailan matatapos tong pagsubok na to. Pero, malalampasan din. Diba? Laban lang talaga. Ito yung sinasabi ko lagi sa sarili ko, pero pag gabi, iiyak na naman. Ayan. Iyak talaga ako. Wala akong magagawa kasi iyak lang magagawa ko po talaga. Iyak lang. Kasi gustuhin ko man tulungan si mama financially, ganito, ganyan. Mahirap talaga. Gusto ko siya tulungan financially, gusto ko siya tulungan physically. Yung tawag dito na yung nandito ako, tapos gusto ko eto, mag-YouTube na lang tayo. Bahala matagal Kaya nga po, ayan, nag-vlog na ako ngayon. Maraming salamat po sa mga, nanonood pa rin po ng vlog ko kahit minsan wala nang kwenta yung mga pinag-vlog ko, paulit-ulit na lang. Laban. Kaya kayo kung may mga pagsubukan sa buhay, laban lang talaga hanggat may buhay pa. Diba? Laban lang. Laban. Tomorrow is another day. Diba? I-pray nyo na lang po si mama. I-pray na lang natin. Malaking tulong na din po yan sa amin. Pagdasal ang aking Mother Earth na sana nawa ay tuloy-tuloy na po yung paggaling niya. Na gumaling na siya. No more cancer. No more everything. Tapusin ko muna tong vlog kasi magluluto. Uy, may naalala ako. Wala kaming bigas ngayon pero pumunta pala sila Madam Rosana. Yan. Pumunta sila kahapon. And may sabihin ako kay mama, meron palang kanin yung binigay ni Madam. Kasi ubos na po yung bigas namin. Pero hinihintay ko pa po si Chacho kung bigay daw po siya ng tag dito Siyempre, pera pa rin ni mama. Sila kasi yung may hawak. Manam, niluto. Kapag nakakain si mother ngayon, naalala ko yun na nga po, may dala si Madam kahapon. And bye-bye po. Thank you po for watching.